Inulan ng missile attacks ang iba't ibang bahagi ng Middle East dahil sa patuloy na gyera sa pagitan ng Iran at Israel. Higit 1,000 OFWs na nakalipad na pagitnang silangan ang kinailangan pang bumalik ulit ng Pilipinas dahil sa lumalalang tensyon. Live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ang balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, nasa na ang OFWs na pinabalik sa bansa at may abiso na ba kung kailan sila papayagang makaalis? Jester, nananatili nga sila ngayon dito sa may OFW Lounge at marami sa kanila ay nagbabalak na umuwi muna sa kani-kanilang mga probinsya. Sarado pa kasi yung mga maraming paliparan doon nga sa may Middle East dahil pa rin sa kaliwat ka ng putukan sa airspace roon. Malabulalakaw ang ilaw na ito na nasilayan sa Dubai nitong Sabado. Isa yan sa hindi nasalag na missile na bumagsak sa man-made island ng Dubai na Palm Jumeirah. Ang Dubai Airport natamaan din ng missile. Ilang bahagi ng paliparan ang nasira at nabalot ng usok ang loob nito. Sa Kuwait, tumama rin ang drone strike sa airport. Sa kuha ng ilang Pinoy roon, makikitang nagkakagulo at halos hindi na makita ang daraanan dahil sa usok. Hindi ko po alam. Dahil sa mga pagsabog, apektado rin ang higit 1,000 OFWs na umalis ng bansa kahapon. Habang nasa kalagitnaan ng kanilang flight pa Middle East, kinailangan bumalik ng Pinas ng kanilang eroplano. Nakaalis ako 12:40 ang flight ko papuntang Dubai. Tapos na umabot kami sa Cambodia, tapos nag-return yung airplane babalik ng Manila. Na-shock nga kami kasi sabi ng yung stewardess na babalik daw sa Manila for safety. Sa tala ng Kaap, 23 flights na ang kanselado simula kahapon. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na nakaalerto ang lahat ng embahada ng Pilipinas sa mga apektadong bansa. East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, Si Vice President Sara Duterte nagpaalala rin sa mga Pinoy na patuloy na mag-ingat at subaybayan ang abiso mula sa ahensya ng gobyerno. Sa panahong ito, nang walang katiyakan, ang inyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Naway patnubayan at ingatan kayong lahat ng may kapal. At ipagdasal natin ang kapayapaan, pagkakaisa at kaligtasan ng lahat ng tao sa Middle East. Sa Israel naman, ramdam din ang mga pagsabog mula naman sa Iran. Ang ilang mga OFWs puno na rin ng pangamba. Ito po, kung naririnig niyo ang sirena na ito, ganito po kami inaatake. O may pararating na yan, mga missiles o ballistic missiles. Every few minutes po, ganito ang sitwasyon namin ngayon dito na. Ang Philippine Embassy official sa Tel Aviv, 24/7 na ang monitoring sa ating mga kababayan. Nag-set up sila ng command center sa mismong bomb shelter ng embahada. Sarado rin ang paliparan ng Tel Aviv. Ngayong araw, binisita ni OWA Administrator PY Kaunan ang higit 300 OFWs na kanselado ang biyahe dahil sa gyera. Libre silang nakapagpahinga at nakakain sa OFW Lounge habang inaayos ang kanilang transportasyon pabalik ng probinsya. Bukas din ang hotline 1348 ng OWA para sa mga katanungan sa sitwasyon ng mga OFW at maging sa kanilang pagbabalik bansa. At kami sa OWA handang magbigay ng welfare repatriation support. May mga pailan-ilan na nagtatanong tungkol sa repatriation. So ang na-assure din natin sa mga panahon before na kailanganin din naman talagang tulungan ang ating mga kababayan sa repatriation, handa ang gobyerno ng Pilipinas. June 2025 nang magsimula ang gyera ng Iran kontra sa pinagsamang puwersa ng Israel at Amerika. Nag-ugat ito sa tinututulang nuclear program ng Iran. Tinawag ni US President Donald Trump na major combat operation ang kanilang pag-atake sa Iran nitong Sabado. Dahil sa pag-atake, nasawi si Iranian Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Jester, kung may mga gusto nga na bumalik na sa kani-kanilang mga probinsya, ay ito namang ilan sa ating mga kapatid na OFWs ay maghihintay muna raw hanggang mamayang gabi, hanggang bukas ng umaga kung may tsansa pa ba na makalipad sila ngayon pa Middle East. Karamihan sa kanila ay patungo ng Dubai at Qatar. No, yung ilan naman ay pabalik naman sana doon nga sa Israel. Pero 4 p.m. nakakuha tayo ng confirmation from the Department of Migrant Workers at sinabi nga nitong si Secretary
kakdak na possible no by evening no mamayang gabi ay mag-anunsyo naman itong Dubai authorities kung magbubukas na ba yung kanilang paliparan mamayang gabi rin o hanggang bukas nga ng umaga. Puntahan naman natin yung doon sa Israel dahil may impormasyon rin tayo from the Philippine Embassy officials na hanggang sa ngayon ay sarado pa nga yung Ben Gurion Airport doon naman sa Tel Aviv. Sa mga ganitong pagkakataon over the past years by history din and by tracking din, normally nagsasara itong Ben Gurion Airport ng 3 to 5 days pagka ganito nga na nagkakaroon ng palitan ng putok. At puntahan naman natin yung ilan natin sa mga kapatid no doon naman sa Qatar. May mga nakausap tayo na OFWs na nakakarinig pa rin sila ngayon ng mga pagputok, kaya naman yung karamihan din sa kanila ay lumipat na doon sa ilang mga gusali na may tinatawag na mamad o yung mga bomb shelter. Jester. Siguro, Rainiel, unahin muna natin yung mga kapatid natin. Sabi mo nga kanina, naghihintay pa ng flight advisories yung sa Dubai, malamang magkakaroon ng announcement mamaya. Kung sakasakali ba, ay sasagutin ba ng airline, so hindi kaya may ibibigay na tulong o suporta yung DMW para doon sa mga kapatid nating OFWs na kinakailangang i-rebook o i-rebook yung kanilang flight pabalik ng Middle East? Just sir, with regard to the rebooking of flights, ay sasagutin na yan nung airline carrier na pinagbukan naman nitong ating mga kapatid. Pagdating naman sa tulong ng migrant workers, ay mananatili sila rito 24/7 at 24/7 din yung pagbibigay nga sa kanila ng makakain. Para naman doon sa mga mangangailangan nga ng mga sanitary kit, ay nakahanda na rin naman itong OWA kit na ipamimigay sakali nga na may mangangailangan pa dito. And by this hour, Jester, by rough estimate, nasa 200 na mga kababayan pa natin yung namamag-asa nga na magkaroon sila ng flight hanggang bukas. Ito yung mga kababayan natin na papunta naman sa Dubai. Yes, sir. Okay, pero Rainiel, doon sa mga kapatid natin na meron na talagang dapat nakabook na flight para ngayong gabi o di kaya sa mga susunod na araw, meron bang abiso ang Transport Authority sa mga nandyan sa NAIA maging ang DMW? Ito yung napag-usapan ng mga airline carrier maging ng DMW at OWA. Yung airline carrier na pinagbukan nitong mga kapatid natin, sila rin yung magbubook dito nga sa accommodation or hotels nitong mga kapatid natin na sa oras na hindi maka-flight mamaya o hanggang by 12 midnight, no? Ayun yung naging deal. So hindi na maghihintay ng hanggang bukas pa dito yung ilan sa ating mga kapatid dahil around the hour of 8 to 12 midnight ngayong gabi ay magkakaroon daw ng confirmation kung matutuloy ba o mag-o-open yung ilang mga flights, lalong-lalo na pa Dubai. Pero one thing, Jester, na mako-confirm natin by this hour nga ay yung papunta naman ng Israel ay malabo pa sa ngayon na magbukas nga yung Ben Gurion Airport. Jester. Rainiel, huli na lang, kanina nabanggit sa report mo, meron tayong mga kapatid ng OFW na nag-express na ng kanilang interest na magpa-repatriate. Kailan yung pinakamaagang posibleng maisagawa raw yan ng DMW? Just sir, dalawa yung proseso ng repatriation program na gagawin sa ngayon dahil meron tayo yung nandoon sa Middle East at meron din naman yung nasa Israel. Yung nasa Israel, since 2022 ay nagsisimula na yung repatriation dahil nga doon pa rin sa gera between Israel and Hamas. Yung oras o yung date kung kailan magpapatuloy o magre-resume yung repatriation ay tinitignan pa possible kung magbukas na within this week or tatagal pa yan ng 3 to 5 days. Doon ay mag-o-open na yung Ben Gurion Airport ay sisimulan na rin yung pagpapabalik doon nga sa nagpalista doon sa repatriation list. Pagdating naman dito sa may Middle East, sa usapin dito sa may Dubai, ay sinabi ng DMW na wala pang isinasagawang mass repatriation pero kung meron man nahihiling na maisailalim nga o mapabalik na ng bansa dahil nga sa nangyaring putukan na ito ay bukas naman itong DMW at OWA para nga i-assist itong ating mga kapatid. So mangyayari rin yung repatriation within for the next 2 to 3 days kung magbukas na rin itong Dubai Airport. And just sir, liwanagin lang natin, yung Dubai Airport ay nagkaroon din ng ilang damage dahil nga doon sa pagsabog kagabi. And yung inaabangan natin ngayon, hindi pa to totally verified pero yung ilan sa partial information na nakuha natin
from the Dubai officials, no, yung counterparts nitong mga Philippine official natin dito, sinabi nila na possible nga na magbukas later this evening kung maisasaayos na lahat ng naapektuhan kahapon. Yes, sir. Patuloy nating aantabayanan ang mga kaganapan dyan sa Middle East. Muli nag-uulat mula sa NAIA. Maraming salamat, Rainiel Pau. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.